Hello, magandang umaga sa inyong lahat and welcome back again to our channel. So we have here a package from yan, nabuksan ko na. This package is from JabaydaBMS.ph. So nag-order ako ng series of BMSs na 100 amps, 150 amps, and this time I ordered again a 100 amps para doon sa isang setup ko dito. But luckily pinadalhan tayo ng JabaydaBMS.ph ng free 200 amps na BMS. So sabi nila ay nakasabay na dito. So dumating ito nung nakaraang araw and ngayon ko lang nabuksan. And yun, dalawang BMS nga. Pinadala nila ito sa atin for the purpose of making an honest review about this. So yan. Okay, so I believe ito yung 200 amps na BMS. Oo, yun nga, 200 amps nandyan. And ito yung ano niya, physical appearance. So may heatsink siya sa likod. Yan. Bagong bago. And i-review natin ito. Ilalagay natin doon sa pinakamataas nating battery pack para i-test. So meron na tayong review nito, yung 100 amps. And ito naman yung 150 yung una. And dito naman yung 100 amps. Okay, 100 amps. So yan, nakalagay dyan. So I will be placing the link ng store nila dito sa description box sa baba ng video na to para ma-check nyo. Very reliable yung response time ng mga members ng Jabayda BMS at mababait naman sila. And yan, pinasalan tayo nito to check and to review. So ito yung physical appearance niya. So ang ano pala, napansin ko ang mga BMS ng 100 amps, 150 and this 200 ay all the same sizes. So yan, para parehas lang pala ang size nila. Nagkakaiba lang sa kapal kung medyo mataas yung amps. So ito yung 200 amps, merong heatsink, while yung 100 amps ay wala lang siyang heatsink. And mapapansin natin meron din siyang temperature sensor dito. Ayan. Okay, and meron siyang heat. Ayan, ito yung nilalagay natin sa battery. Also this one, yung pinadalang free na 200 200 amps ay temperature sensor lang yung nakasabay dito. Wala siyang heat. Well, okay. So, ang gagawin natin, ito yung niya, sampling cables, and yung nut niya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bali 8. Dahil yung slot nito ay 4, 1, 2, 3, 4, also ito din, yung 200 amps na BMS. Okay, so meron na rin akong ginawa nito na pag-install at pag mga connection, ilalagay ko dyan sa side ng natin screen para makita nyo, and also yung link ay ilalagay ko rin sa description box para makita nyo. And also ginawang ko na rin ito ng parameter settings, setup kung paano ang pag-adjust ng mga parameters nya in accordance with our battery, particularly yung lithium batteries natin. So kung gusto nyo, i-check nyo lang, click nyo lang yung link para makita nyo. While ito naman ay ilalagay natin, ipapalit lang natin dun sa nakalagay natin na 150 150 amps, na BMS ay papalitan natin ng 200. And ito naman, 100 amps ay ilalagay natin dun sa blue carbon battery natin na lithium battery din para dun natin siya i-test. So napakaganda ng appearance ng BMS na to. Stainless siya at may kabigatan yung 200. Mabigat siya, and this is the yung kasamang QR code para ma-install mo yung app, and also yung link
So this is a smart BMS. So pag sinabing smart BMS, meron siyang features na pwede mong makonect sa cellphones natin. So yung ano nito, ang Bluetooth device niya or Bluetooth dongle niya ay built-in. Nasa loob yan, somewhere around dito sa my board. So makikita natin yan mamaya. Okay, so nandito nga pala, sorry, nandito sa side nito, sa baba. Makikita nyo yan dyan later kapag na-activate na. So i-connect muna natin sa battery natin para matesting natin kung gumagana, as well as itong isang BMS natin na 100 amps. Okay. Okay, nandito tayo sa battery natin. Ito yung 150 amps na BMS natin. Ayan. So, yan yung nakalagay ngayon dito. So, ang gagawin lang naman natin ay papalitan natin yan para matesting. So, dyan makikita natin yung kulay blue na nagbi-blink. So, activated yung ano niya, smart ano niya, dongle or Bluetooth. Nako-connect natin dyan yung ano natin, cellphone. So, ito yung ipapalit natin. Yan. Okay. Ito ay yung 200 natin. Yan. So, ang gagawin natin, tanggalin lang natin yung apat na yan. Apat na nuts dyan and palitan lang natin siya. But before doing that, i-unplug muna natin itong mga connection dito sa baba para mapalitan natin siya. And also, i-off natin charging ng ating charge controller. I-off muna natin para hindi malfunction. Bababa natin yung breaker para mapalitan. Okay, so tanggalin ko lang muna and then I'll be back after na ma-reconnect na yung 200 amps na BMS. Okay. Okay, so napalitan na natin and nandito na yung 150 amps. Yan. So tinanggal na and ito na yung 200 amps na BMS. Diyan na siya. So binalik lang natin yung mga dating cable niya dito sa baba and dito mapapansin natin wala siyang nagbi-blink na Bluetooth like katulad ng isa. Anyway, makikita natin yan mamaya dahil syempre bagong setup. So dati lang naman yung mga connection pinalitan ko lang. At dito naka-off siya dahil binaba natin. Now i-switch on ulit natin, ibalik natin to. Unahin natin yung breaker ng SCC natin, yung solar charge controller. Yan, activating, connecting, and this time naka-on na pero zero pa yung niya, yung charging niya dahil yung breaker natin ay binaba natin. So i-on natin siya. Tingnan natin kung may pumasok na power from our panel. So yan, umakyat na siya. 143 watts, 10 amps, 10.6 amps. So mamaya ay akyat pa yan. Medyo makulimlim kasi yung panahon sa labas, kaya yan 10 amps lang. And also dito i-on na rin natin yung natin, LVD module natin. Okay, 13.2 yung PCIe natin. Okay, tama naman yung voltage na pumapasok. And yung ating LCD, Javaida LCD na yan. So dito 80 amps charging, 10.11. Dito yung amps, yan 9. Kanina 10 yan, 10.0. Dito ang amps niya ay bumabago rin. 13.1 yung voltage ng battery. Ganon din dito sa PCIe natin, parehas lang. And dito naman 13.2 sa LVD. Okay, so tingnan natin yung cells dito. Okay, 160 AH. Yan yung niya, battery. Status normal 180, pero ang battery natin is 324. So as of now, siguro yan pa lang yung na-harvest. Tingnan natin yung cells. Yan. Ito yung 4 cells natin, 3294, 3291, 3292, 3289, 3.2 yan. Okay, so alos magkakalapit naman yung mga voltage niya. Anyway, mas maganda kung doon natin sa titingnan sa niya, sa app niya. So yan, nagblink na yung Bluetooth na kulay blue. Bluetooth at blue.
Anyways, so titingnan natin, pasukin natin yung parameters, i-install natin muna or check natin sa cellphone natin, then pakita ko dito sa sa screen kung ano yung, kung meron man mga pagkakaiba dito sa 200 amps na JBD BMS or Jabaida BMS, ay makikita natin kung merong mga pagbabago. Okay, so pasok tayo sa parameter setup nya. Okay, so dito sa app, hanapin natin yung yan, JBD BMS. Click natin. So dito ang nakalagay, syempre yung dati pa rin siguro. Yan. So dito sa taas, sa my device, meron tayong 100 amps. Yan yung Yad's Toolshed. Doon yun sa isang battery natin. And ito yung 150 amps. Pero wala na to kasi na-disconnect na natin. So saan kaya yung 200? Anyways, try nating i-connect dito sa 150 amps. Kung makakonect tayo. Yan, connecting. Or maybe mag-i-scan ulit tayo ng yung QR code para makapasok tayo dito sa 200 amps na BMS. So tingnan natin. Make sure the device is powered on or connected. Okay, I know. So wala. So kailangan nating mag-scan. Try nating i-scan. Yan. So dito, so i-scan pa pala talaga natin siya. Whether to activate the device, confirm. Okay, activate the device successfully. So ito na yung 200. Yan, nakalagay na dun sa taas, DP04S007L4S 200 amps. Okay, so ito na yung parameters ng 200 amps na BMS. And dito sa cells, 3.29, 3.29, 3.29, yan, para-parehas naman siya. Battery status, normal operation. And yung degrees niya is Celsius, 34.2. Yung total voltage is 13.17 volts. And yung current na pumapasok is 8.49 amps. Okay, parehas na parehas dito sa ating LCD monitor and dun sa ating charge controller. Yung power naman is 109.44 watts. Yan yung sa panel natin. And yung high volt niya is 3.29 and yung low volt niya naman is 3.29. Parehas lang. And yung dito sa average voltage ay 3.29 also. Now dito sa difference voltage, dito ako palaging tumitingin, 0.004 volts. So napaka-lapit ng ng variance niya. 0.004 volts. So ibig sabihin balance na balance yung battery natin. Now dito naman tayo sa parameters, click natin tong sa baba. Okay, so yan, the Bluetooth name, pwede natin yung i-change. So wag na muna. Dito tayo sa reset capacity sa pinakababa, i-reset natin para makita natin kung ilang percent talaga yung ating charging. So dati kasi nasa 80%. So tingnan natin ngayon. Ayan, bumaba siya sa 41. Yan yung state of charge, 41%. Pero pwede 41% at yung voltage naman natin is 13.17 volts pa lang naman. Okay, pasok tayo sa parameter settings uli at para matingnan natin yung mga default settings nito kung ano yung nakalagay. So dito makikita natin yan. Yan yun. So mag-screenshot lang ako para makuha ko lang yung default nila para meron akong record. Dito naman sa voltage 3.6 volts yung cell high volt protect nya. And yung pack volt high protect nya is 14.4 while yung pack volt high recovery is 13.6. Napakataas So anyway, and yung pack volt low protect dito is 12 volts. So sa akin nilagay ko yan sa 11.5. Dito 12 volts yung nakalagay na pack volt low protect. Anyway, so hayaan lang muna natin ang ganyan, pero siguro ibababa ko ito. Gagawin natin yan 11.5 lang. Try natin ditong i-change kung mag-change din dito sa cell low volt protect na 3 volts. So lagay natin dito 11.5. Okay, set successfully. Okay, so dito nag 11.5 niya na siya. Babaan pa kaya natin, gawin natin 10.5 set successfully.
Okay, 10.5 volts na yung pack bolt low protect natin. And dito sa cell low protect nya, cell low volt protect is 3 volts pa rin. So hindi dito bumago, dapat nagbaba yan. Anyways, dito tayo sa current. Okay, wala na muna tayong gagawin dyan. Dito sa temperature, sa charge high temperature protection, charge high. Okay, charge low. Sa balance, tingnan natin, 3.3 volts. Okay, yung balance method is static equilibrium. Okay, dati lang static capacity, huwag na tayo dyan. Dito tayo sa function, BMS load detection. Yan yung mga naka-enable. Okay, so ayan lang muna natin siya dyan. Later ko na lang siguro yan babaguhin. Anyway, kung meron kayong tanong, meron naman akong video nito. So dito sa cell count, 4 cells, 4 counts, kasi hahaba yung video natin. Check nyo na lang yung video yung ginawa ko regarding sa parameter settings ng BMS, dahil para parehas lang naman yan. Nagkakaiba lang yung BMS na to dahil ito ay 200 amps at yung unang ginawan ko ng video ay 150 amps. Okay, sa information na tayo. Okay, so ayos naman, parehas lang siya, wala naman unusual na pagbabago from 150 to 200 amps. So anyway, i-observe natin to kung ano yung niya, performance niya, and then mag-update na lang ako sa inyo. So as of now, hanggang dito na lang muna tayo. Okay, so yan, gumagana na siya at ginagamit na natin yung 200 amps. So I will be placing the link ng store para makontak nyo yung seller, and also makausap nyo kung ano yung mga pangangailangan nyo ng na BMS. So ilalagay ko yung link para kung gusto nyo ma-check out ay naka-ready na sa baba. So this is the review na ginawa ko dito, which similarly doon sa unang na review natin na 150 amps, but this time itong 200 amps, syempre ang pagkakaiba nito is mas malaki, mas mataas yung capacity niya. So yan. Also ito naman yung natin, LCD smart battery information, makikita natin dyan. Ayusin ko lang yung microphone natin. So ito naman, nakakonect lang yan dito, yan dyan sa baba, yan sa may UART. So nakalagay lang yan dyan, and dito yung information na makikita natin dito. So dito sa screen nya, makikita nyo yung 11.74 yung amps, yung voltage ng battery, yung charging, yan yung state of charge, and yung temperature. Also the time to full nakalagay din dyan, 9 hours 42 minutes. Then dito touchscreen yan, i-click nyo lang itong stage 2. So dyan makikita natin bumaba na, nag 82.5 Ah na yung battery dyan sa discharging, and yung charging naman ay parehas yan naka-on. Yung cycles ay naka-0. Yan, max temperature 34 degrees Celsius, so on and so forth. BMS SAT 00 lang lahat, status is normal. So yan yung makikita natin na information. Dito naman sa page 3, ito yung count ng per cell natin, 3.30, 3.29, and so on and so forth. So kung may 16 series kayo, makikita nyo dyan yung battery nyo, or 8 series kayo. So naka 4S tayo dahil 12 volts lang tayo, kaya ganyan yung makikitang information. Now itong LED information display na ito na smart battery LCD, kapag umaga ay always on yan. So anytime ma-access mo siya in real time kung ano yung nangyayari sa sa BMS natin. Dito makikita mo yung information. While kung umabot na yung time na gabi na, around 6 PM, mag-o-off na yan. So ipipress nyo to uli, ito, kung gusto nyong makita. Now after few minutes self off uli siya. Mawawala yung screen display niya after few minutes or seconds. Hindi ko lang na pero madali lang siya. So ganun siya pag gabi. So every time na gusto mong makita pag gabi, you have to switch this power on. Pero pag umaga, once inon mo na siya ng umaga, let's say for example 6:30 or 7 AM, kapag inon mo yan, hindi na yan magpa-power off. Actually hindi naman siya nagpa-power off, continuous lang naman ang kanyang monitoring. Kaya nga lang yung screen niya ay nawawala. I don't know, siguro to save battery.
So, yun yung features niya. And wala kayong option na magagawa para i-always on yan. Ako nga sana gusto ko palagi lang naka-on. However, wala siyang option na ganun. So, okay. Ito na yung 200 amps natin and hopefully tumagal. And observe natin to and in the future ay mag-update ako sa inyo. So once again guys, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtatangkilik ng channel natin. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. As I have always said to everyone, God bless, keep safe. Bye.